Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan po ang makasama kayo linggo-linggo, 42,048 barangays. Para pag-usapan natin ang local government code at kung ano-ano pa sa barangay affairs. Kasama ang napakaganda at napakagaling na kagawad, Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama pa rin po ang ating pinakabagong co-host, ang pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Salamat, Kags Marie. Mapagpalang araw po mga kapwa ko servant leaders. Andito po kami para magsabi na sa ating panunungkulan may tinatawag na performance peaks. Dito nyo maririnig yan. Sa barangay tayo. Wow! Kapitan Dondon, welcome back. Welcome back. Kamusta po kayo? Salamat. Eto, tapos na yung pagkakadengoy ko. Oo nga. At hindi biro itong dengue, Yes. Na-hospital ka, Kap. Yeah, na-hospital ako. Medyo nag-lose nga ng weight si Cap. Bagay naman. Medyo hindi nakitatamaan ng botones. Nakakailag na po ako mga kabarangay. Nasa harapan ko kayo. Konti lang. Well, good to have you back, Kapitan. Na-miss ka ng ating mga kabarangay. At sa dami ng pag-uusapan natin ngayon, loaded po tayo, makakasiguro kayo na si Kagawad Marie lahat ang sasagot ng inyong mga tanong. I second the motion. Sasabihin ko pa lang po sana, saktong-sakto po. May mga technical po tayong pag-uusapan ngayong araw. Nandito po si Cap at si Kags Marie. Pero pinaka-importante, nandito na si Cap Dondon. Yes. Parang pag-ganun ng pag-ganun. Ayan nga po. Let's get it on. Yes, at umpisa na nga po natin. Unahin na po siguro natin ang magiging updates po natin sa magiging elections sa susunod po na taon. At pag-uusapan po natin ngayong araw ang mga qualifications din naman po sa mga posisyon na maaari pong takbuhan ng mga nais maging government official. Mag-local government muna tayo Opo. ngayon. Kasi marami kasi SK ang tatakbong mga barangay officials, pati mga SKs sa local government naman. Yes. Itong darating na national and local elections. So, Opo. abangan nyo yung BSK mamaya. Yes. Unahin na po natin ang para po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections at yun nga po ang ating national and local elections. Kasado na po yan at sinabi nga po ni COMELEC Chairman George Garcia na ina-expect po nila na maglalaban po ang 500,000 aspirants, kalahating milyong kandidato, ang magtatagisan po para sa 18,271 positions para sa dalawang eleksyon on May 12, 2025. Ito po ang mga posisyon na pinaglalabanan. 12 senatorial seats, 254 congressional districts, 63 party list, 82 gubernatorial and vice gubernatorial seats, 792 naman po na provincial board members, 149 seats for city mayors and vice mayors, 1,682 city councilors, 1,493 municipal mayors and vice mayors, at 11,682 na municipal councilors. At para naman po sa BARM elections, ang mga pinaglalabanan naman po ay 80 parliamentary seats, 40 representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Nais rin ipaalala ng COMELEC na as of September 10, may 20 days ka pa kung ikaw ay nakatira abroad na magparehistro as overseas voter. Ang deadline for registration ay September 30, 2024. Maaaring pumunta sa Philippine Embassy or any consulate general dyan po sa lugar na yan dahil dalhin ang passport ninyo at magparehistro ng makaboto as an overseas voter.
pag-usapan naman natin mga qualifications for the national and local positions. Ayan po, maraming salamat, Kap. Unahin na po natin, makikita po ninyo mga kabarangay sa inyong mga screen ang atin pong qualifications. Ang pinagkaiba lang po per position ay ang ang age at period of residency po ng bawat candidate. Unahin po natin for senators. Siyempre, unang-una pong qualification is a natural-born citizen. At least 35 years old, able to read and write, a registered voter at resident of the Philippines for not less than 2 years. Para naman po sa congressman, ganun rin po ang ating pong qualifications except ang minimum age po is 25 years old at ang kanya pong period of residency ay 1 year. At least a resident of 1 year sa kanya pong district. For governor and vice governor naman po, at least 21 years old and a resident of the province for at least 6 months. For provincial board member mga kabarangay, at least 21 years old at resident of the province for 1 year. At panghuli po, for city and municipal mayors, vice mayor and councilors, at least 21 years old at resident of the city or municipality for 1 year. Ayan, maraming salamat, SK Mike. Kung mapapansin nyo, kagaya ng mga barangay elective positions, mga qualifications po, nagkakatalo lang po dyan sa age at saka sa period of residency. Lahat po kinakailangan natural-born citizen, Filipino citizen. Able to read and write, yan yung very, very controversial na able to read and write. Kailangan, of course, registered voter, tsaka residente ka. Nagkakatalo lang kung 2 taon sa senador, 1 year sa congressman, at 6 months sa mga local officials, 6 months, 1 year, governor, mga ganon. Yun lang po ang tatandaan ninyo. So, matanong ko ang ating panel kung anong masasabi nila. Dahil, especially itong, the very controversial able to read and write qualifications ng ating mga leaders ng bansa. Able to read and write, takbo na ako. Biro lang. Si Kags Marie. Kasi yan ang laging umiikot eh. Well, kanina nga, Kags, no? Wala ka pa. Naputol kita, pasensya na. Giguntuhan kami ni Cap Dondon kasi nga maraming tumatawag sa atin ng mga barangay leaders na halimbawa, sasabihin nila na isang kagawad, nag-mediate daw siya, nagalit daw sa kanya yung mga nagdidemanda. Tinatanong ko, bakit ikaw nag-mediate? Hindi ba dapat lupon? Diba? Yung mga ganun ba na marami kasing masyadong technical ang barangay, especially budget-wise, pag-upo mo, masyadong maliit ang hinihingi ng constitution na qualification for a job that is as sophisticated as from kapitan to a senator and even president of the republic. Correct. So, ewan ko, Kags Marie. Alam mo, I agree with you. Alam niyo mga kabarangay, kaya natin pinag-uusapan tong regarding sa national election, midterm elections by next year kasi related to lahat sa barangay. Higit sa lahat, lalo na lagi nating sinasabi na napaka-importante na ang relationship ng ating pong local government or provincial government sa mga barangays is dapat interconnected palagi. Kasi yan yung mga tumutulong talaga sa atin, most especially pagdating sa mga infrastructure projects natin, mga CAGs and CAP. Ito naman sa pagdating sa usapin ng qualifications, ito medyo controversial to palagi. Kasi nga sinasabi na bakit yun lamang ang hinihingi ng batas samantalang napakalalim po ng obligasyon, napakalaki ng responsibilidad na palagi nating hinaharap, lalo na pag-usaping nasyonal. Pero and I remember the late Senator Miriam Defensor Santiago na she is one of those senators fighting na dapat itaas na natin yung qualifications ng ating mga running for position. Dahil katulad niyan, may mga technicalities, legalities na
kakaharapin, tapos ang sasabihin mo is able to read and write. Although, hindi po natin din i-discriminate yung mga gusto rin na makilahok pagdating naman po sa ganitong eleksyon. Yun nga yung framers ng Constitution noon. Hindi kasi, para sa kanila, noong 1935 pa, bago pa tayo magkagobyerno, kasi under tayo ng Commonwealth of America noon. Commonwealth lang po tayo. Bago nagpatakbo, ayaw i-discriminate ng framers ng Constitution yung mga mahihirap na hindi nakapag-aral. Yun. Kasi hindi porket sinasabing meron akong degree at sila wala at sila ay bobo. Hindi ho ganun yun. Ang serbisyo kasi dapat holistic ang approach. Hindi pwedeng porket mahirap ka ban ka na or wala ka ng chance na iangat ang status mo at iangat ang status ng kapwa mo. Ayun lang naman ang gusto ng framers of the Constitution. Although ngayon sophisticated na ang mga problema dahil 1935 pa po 'yun, lolo ng lolo pa natin. Iba na ngayon ang sitwasyon. Pero in the end, ako naniniwala ako, Kags Marie, ang tao kasi ang nagbibigay ng qualifications. Sila ang namimili ng kandidato kung susumahin mo at kung mapapansin mo, yung mga umuupong presidente, senador, mga congressman, lahat talagang matataas at saka yung iba sa abroad pa nag-aral Sa tingin ko yung sa local government at saka sa barangay, yun ang medyo napapag-iwanan. Kaya nga sinasabi nga nila minsan na yung barangay is a poor man's game. Dati, pag ikaw mahirap, diyan ka magpa-participate, kaya mo. Pero ngayon, hindi na. Dahil nga iba na ang pera-pera ngayon sa politika, na iba na ang landscape ng politika. So kung naiiba ang landscape ng politika, dapat nag-iiba rin ang qualifications. I think in due time, pag-aaralan to, pero kasi maraming tatamaan sa ngayon and I think masyadong masakit pa sa ibang Pilipino, pero although hindi ako naniniwalang hindi ka na makakagraduate ngayon, na lahat nandyan, lahat ng public school, free na education sa Pilipinas, dapat meron kang mapakita man lang kahit high school graduate or pero wala pa yan, so it's okay. Or could you imagine, Kags, no, and Cap, out of the population of the Philippines, ang positions lang na available is 18,271 to be exact. Tapos, yung ratio kasi, pagdating dun sa pinagsisilbihan mo, so napakalaki talaga and blessing ba or destiny talaga na maging leader. At napakahirap din kasi could you imagine tapos ilan yung ratio ng pagsisilbihan mo? Dapat talaga magkaroon din ng mga available pa na job opportunities doon naman sa mga municipal, sa mga kasi sa barangays, Kags, yan ang issue lagi natin kung mamarapatin ng ating mga barangay officials. Yan ang laging reklamo. Ang barangay, ilan lang ang tanod, pero ang nasasakupan sobrang dami. Correct. Alam mo, naalala ko yung mayor natin sa Parañaque. Hello, Mayor Eric. Ay, mayor. Pero yung dating mayor, yung kapatid niya, si Kuya Edwin. Congressman Edwin. Congressman Alvarez, Edwin, yes. sinabi sa akin na yung mga one of a few times na kami nakapag-usap, sinabi, alam mo Butch, swerte tayo dahil sa buong Parañaque, ilan lang tayong opisyal. Diba? Kung susumahin mo sa buong Parañaque, barangay namin, tsaka yung vice mayor to councilors to barangay captain to mangilan-ngilan lang tayo nagsisilbi. Ilan ang population ng Parañaque. Pero swerte pa rin dahil sa dinami-dami ng tao sa isang city tayo na elect. Kaya lagi kong it gave me so much perspective na yung upuan na ipinahiram ng taong bayan dapat talaga alagaan at dapat pagpakita tayo ng kahihiyan na ibinigay sa atin to pansamantala at kinakailangan gawin natin ang ating best para sa maliit na oras na tayo nakaupo. Tama po. Iba na po kasi ngayon ang pangangailangan ng panahon. Ibang pagsubok ng tadhana sa mga nanunungkulan po ngayon. At hindi lang po sa Maynila, pati sa mga syudad, pati sa probinsya, yung mga pangangailangan ng mga constituents natin, regardless of kung anong position, hanggang congressman at least. Iba yung hinihingi
Tapos, nandiyan pa social media, babanatan ka pag hindi ka nakapag-deliver. So, might as well, yung read and write, itaas na natin. Kasi, ganun din po hinihingi sa atin yung, hinihingi ng mga constituents natin na mag-perform tayo ng maigi. Tapos, not for anything else, hindi naman sa namamata po tayo. Though, ang pag-uusapan dyan may puso ba o yung mga nakatapos nga, wala namang puso sa pagsisilbi. Pero ang namimili po kayo rin Siyempre, pagdating po sa, pinag-usapan namin ni Kags Butch kanina, pagdating po dun sa pagpili nyo, di ba? Sinasama nyo rin yung, hindi, yung congressman namin, ganito ang tinapos, ekonomista kasi, o kaya ganito. Kesa naman sa mayor nyo, congressman nyo, gobernador nyo, barangay captain nyo, ay hindi attuned doon sa pangangailangan ngayon. Lang yan, tawag doon, yung mga siga-siga lang ang mangyayari kapag kaya lang naupo kasi ako ay strongman dito sa probinsyang to. Kayo rin yung magsasuffer. Kayo rin mga constituents natin. Kaya nga, alam mo, Kags and Kap, napakaganda rin talaga ng platform na meron tayong sa barangay tayo. Kasi, ibinubukas natin sa isipan ng mga taong bayan na napakahalaga ng election. And the only way na magkapantay-pantay po tayo is that one day, which is we called election day. Right of suffrage. Yes, lahat tayo doon, pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. So, kung meron tayong napupusuan na tingin natin na very competitive at kung gusto natin i-adopt yung change, why not, 'di ba? Kung alam nating makakatulong naman sa ating mga lugar. Siguro ang may iwan ko na lang na huling mensahe tungkol dyan sa able to read and write. Marami kasing mga umusbong sa national, kagaya ng dati kong boss sa Senator Ople, na high school graduate lang. Pero naging isa sa pinakamatalinong mga senador of all time. Simula pa nung kinarekto hanggang ngayon, si Senator Ople, masasabi mong isa sa pinakamatalinong tao, senador. Pero si Senator Ople kasi, nag-aral. Kumbaga nag-aral ng sarili. Nagbasa, pinag-usapan. Yung mga Senate readings, binasa niya lahat ng mga bills and resolutions, pinag-aralan niya yan. Kaya siya ay gumaling. Siguro ang maiiwan ko lang, kung hindi naman kayo at nandun kayo sa able to read and write qualifications, wala hong masama. Pero you have to do your best para matuto, para maibigay ninyo yung servisyo na minimitin nyo para sa kapwa ninyo. Yan po, napakaganda po ng sinabi po ninyo, Kags Butch. Kayo po, Kags Marie at Kap, meron pa po ba kayong maiiwang mensahe para naman po dun sa mga nais kumandidato para po sa ating national and local elections sa susunod na taon? Ako muna. Okay. Para sa mga, syempre kasi two sides of the coin lagi May yung mga nanonood sa atin, regardless kung may posisyon sa barangay o wala. Laging ang sinasabi, hindi, may puso ako May puso ako sa pagsisilbi. Opo, maganda ho yan. Isa, one of the factors na kailangan po ng isang leader, lalo na sa panahon ngayon, daming challenges. Pero hindi lang po puso ang pinag-uusapan kasi. Kailangan meron din kayong knowledge. Di po ba? Kailangan meron din po kayong yung naka-adapt kayo do sa panahon ngayon. Hindi po pwede po Kaya kailangan, tama si Kags Butch, si Senator Blas Ople, nag-aral. Kung ako, nag-aaral. At yung mga iba pong mga namin, hanggang sa ngayon, nag-aaral. Dahil napaka-fluid po ng lahat. Iba po ang panahon ngayon. Yun lamang, Kags Marie. Siguro madadagdag ko na lang po mga kabarangay is that one, yung lagi kasing idadagdag ko pala, Kags, nakalimutan natin pag-usapan yung sa residency. Yung residency kasi there are times na bagong register lang, tapos hindi na doon nakatira, tumatakbo lang, yung mga ganun. Pero kasi, babalik tayo sa sinabi ni Kap Dondon na at the end of the day, nasa taong bayan yan. Yes. Kasi they already meet the qualification. So, makakapasok yan. At the same time,
Siguro for the meantime, yun na lang muna ako. Kasi nasabi na rin naman both ni Cap tsaka ni Kags Butch yung kanilang mga opinion about the election of the midterm election for next year, 2025. Maraming salamat po, Kags Marie at Cap. At ngayon naman po mga kabarangay, bago po tayo magtapos sa ating pong first segment, nais lang po natin paabot ng ating pong pagbati. Unang-una na po kay Punong Barangay Franny James Kabalinan and Council po ng Barangay Baliki, Minsayap, Cotabato. Hello rin po kay Cap Antonino Juan Poli ng Barangay Kakadiran, Reba at Sangguniang Barangay ng Kabugao, Ilocos Sur. Kags po. At kay Kapitan De La Cruz, pasensya na hindi ko na ilagay yung iyong barangay. Pero ayan po siya sa screen, tumutulong po siya sa kanyang mga kabarangay. Nakabangka po siya at naglilinis po ng basura sa kanilang ilog. At syempre, announce ko na po, next week, wag ho kayong mawawala. Ang bisita po natin ay the Honorable Congressman Brian Yamsuan. Special guest po natin siya next week. Padala niyo na po yung mga tanong ninyo at tatanong po natin sa kanya, especially yung mga insider scoop sa BSKE, ano na pong nangyayari. Pero mamaya may scoop pa rin ho kami sa inyo. Abangan niyo lang po. Ayan po, napaka-exciting po niyan ating pong magiging next episode. I'm sure marami na naman po tayong matututunan. At mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po babalik pa po kami at pag-uusapan pa po natin ang tungkol po sa isang topic na very technical pero susubukan po natin i-explain ng maayos at makatotohanan para sa inyo. At yan po ang local initiative and referendum. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Sa Barangay Tayo.